Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Romel. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang walang kaunting reserbasyon, at walang kaunting awa, para kay Han Sanchen, iisa lang ang wakas para sa grupo ng mga tao sa kanyang harapan. Iyan ay kamatayan. Sa makatuwid, ang mga panlilinlang ni Han Sanchen ay halos pumatay ng mga tao. Ang lalaking nakaitim, na mukhang napakalakas, ay parang dayami sa palayan sa ilalim ng nakakabaliw na pag-atake ni Han Sanchen, bumagsak habang patuloy na winawagayway ni Han Sanchen ang kanyang karit. To tell you the truth, I've been around for a lifetime, and I think I haven't seen any big sins, but since I got to know the leader of our family, I found that my previous cognition was just playing tricks. Yeah, it's all a bit outrageous. Isang tao ang direktang pumapatay ng halos 5,000 katao. Alam mo ba kung ano ang konseptong ito? Damn it, I've never heard of it, I've never seen it, especially if any one of the 5,000 people raise it alone, that's a good hand. Tama, para sa isang ordinaryong tao, pabayaan ang pagbugbog sa kanya, hinahangaan ko na siya bilang isang matigas na tao sa kakayahang tumayo sa harap ng 5,000 tao nang hindi nagbabago ang kanyang mukha. Si Azuo Ayo, Daoskar at ang iba ay tumingin sa sitwasyon sa field at hindi napigil ang umiling at bamantong hininga. Ito ay nangyari na mayroong isang malaking agwat sa pagitan ng dalawang panig, ngunit ang pagtatapos ay ganap na kabaligtaran. Si Han Sanchen, na dapat ay mahina, ay hindi lamang nagkaroon ng mahinang hitsura na dapat ay mayroon siya, ngunit tinatrato din ang mga makapangyarihang tao na nakaitim. Habulin at labanan. To be honest, it would be great for me to have the ability of the leader someday. Oo nga, wag mong sabihin na parehas lang yan, kung pwede lang magkaroon ng balahibo, maganda yan. Forget it. Anyway, magiging boss natin ang leader in the future. Marami tayong pagkakataon na sundan siya. I don't want to waste time on this. I want to watch the leader's performance. Tama, tingnan natin kung paano naglabas ng galit sa atin ang pinuno. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, isang apoy sa kalangitan ang sumabog mula sa kamay ni Han Sanchen. Biglang parang rookie on the spot ang isang itim na anino, nang wala man lang pagkakataong makalaban, tuluyan na itong naging abo sa pagsabog. At ang mga ito, malinaw naman, ay hindi pa tapos. Sa sumunod na segundo, nagmamadaling bumaba si Han Sanchen na may hawak na malaking palakol. Kung saan dumaan ang liwanag ng palakol, lahat ay abo. Hindi alam ni Han Sanchen kung ano ang ibig sabihin ng pagod. Pagkababa ng baliw na palakol, muli siyang sumabog ng apoy sa langit, at pagkatapos ay pumailang lang sa langit. Axe array. Wow! Ang 10,000 axe pango-axe ay nahulog mula sa langit, at ang lupa ay sumabog. Ang mga lalaking nakaitim, na nakatayo ng maayos at kahanga-hanga, ay ganap na pinaghiwa-hiwalay sa ilalim ng serye ng mga pag-atake ni Han Sanchen tulad nito. Hindi naman sa hindi nila sinubukang lumaban, ngunit ang resulta ng paglaban ay hindi nagbago kahit kaunti, at isa pa rin itong unilateral massacre. Tuwang-tuwa ang magkapatid na Daoskar na makita ito, napakabaliw, si Han Sanchen ay parang Diyos ng pagpatay, at ang mga taong nakasuot ng itim na parang mga Panginoon sa kanilang mga mata noon, ngunit sa harap ni Han Sanchen, siya ay mahinang parang langgam. Mabangis. Ito ay masyadong mabangis. Mga langgam, sino ang maglakas loob na humakbang pasulong? Sa larangan ng digmaan, malamig na tumingin sa kanya si Han Sanchen nang bitawan niya ang kanyang palakol na pango. Ang buong eksena ay ganap na tahimik, at walang nang ahas na magsalita, at walang nang ahas na umasa at humakbang ng kalahating hakbang. Minsan,
Umaatres pa sila sa tacit understanding dahil natatakot silang madayan ng sarili nilang mga tao. Ang kapitan ng pangalawang koponan ay tumingin kay Han Sanchen nang may pag-aatubili sa oras na ito. Hindi niya maintindihan kung bakit mas malakas si Han Sanchen ngayon kaysa dati. Pagkatapos makaranas ng malaking pagkonsumo, dapat siyang maging mas mahina. Pero itong lalaking ito, bakit palakas ng palakas ang paghampas niya? Sa pagbabalik tanaw sa mga kapatid sa likuran niya, ang buong pangkat ng halos 5,000 katao ay nakakalat ngayon. Hindi pa banggitin na ang pinakamahalaga ay ang pagbawas sa mga tauhan ay napakaseryoso. Halos makumpirma niya sa mata na ang kanyang koponan ay natalo ng hindi bababa sa kalahati nito. Bakit? Takot ba kayong lahat? Tiningnan ni Han Sanchen ang lahat ng lalaking nakaitim sa malamig na boses. Natatakot ako, walang kwenta. Matututo ka lang tiisin, dahil lalo ka lang matatakot. At sa itaas ng lupa sa oras na ito, si Sui Ying ay payapa. At halos lahat ng bagay sa larangan ng digmaan ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Halos magkasabay na dumating ang 2 intelligence agents. Iulat sa mga matatanda, ang grupo ng mga tinatawag na polar bear ay karaniwang mga pagong na malambot ang shell, at halos wala silang kapangyarihang lumaban. Pakisabi sa mga matatanda, kung papatayin silang lahat o panatilihin ang ilang mga bilanggo. Very good. Tumanggo si Black Shadow bilang kasiyahan, magtago tayo ng ilang bilanggo. Well, mga tauhan din sila ni Han Sanchen. Pagkatapos nating mahuli si Han Sanchen, haharapin ko siya ng personal at pahihirapan. Hayaan mo siya, Han Sanchen, panoorin ang kanyang mga kapatid na isa-isang mamatay sa kanyang harapan. Naniniwala ako na si Han Sanchen ay tiyak na nasiyahan sa pakiramdam noong mga oras na iyon. Pagkahulog ng mga salita, malamig ding tumawa ang ilang subordinate sa tabi niya. Pinatay niya ang mga tao natin, isa-isa nating papatayin ang mga tao niya sa harap niya mamaya, hehe. Sana makatagal siya. Sa oras na iyon, ang kanyang grupo ng mga tao ay tiyak na umiiyak ng labis, ang mga luha ay umaagos sa kanilang mga mukha, hindi lamang nanghihinayang sa pagsunod kay Han Sanchen, kundi pati na rin sa pagsisisi na nasaktan tayo. Tumanggo si Sui Ying bilang kasiyahan, tama. Mula nang maitatag ang ating Ace Division, ginagawa na natin ito sa lahat ng oras, at tiyak na papatayin natin ang mga kalaban kung lalabas tayo. Paano natin ito magagawa kung ang mga bastos na ito ay nang ahas na guluhin tayo? Bigyan mo sila ng magandang prutas. Pagkatapos, tumingin siya sa isa pang intelligence agent, paano ang tungkol sa iyo, paano ang iyong panig? Elder Chi, sa ilang kadahilanan, ang higanteng hayop ni Han Sanchen na ginamit sa paghampas sa pader ay biglang naging napakalaki at medyo mabangis. Ito ay tumatama sa pader sa lahat ng paraan, ngunit sa kabutihang palad, ang ikatlo at ikaapat na hanay ay sinubukan kong labanan ang lahat, at pagkatapos ay dumating ang unang hanay sa tamang oras. Panipi, sa ilalim ng buong paghaharap ng 3 hanay, ang kapangyarihan ng higanteng halimaw ay lubhang nabawasan, at ang pag-atake sa pader ng lungsod ay karaniwang nawala. Gayunpaman, ito ay talagang napakalaki at malakas, at ito ay magtatagal upang harapin ito. Nang marinig ang sagot ng ahente ng Panektik, labis na nasisiyahan si Sombra. Bagamat ang masamang halimaw ay nagpapagulo pa rin, ito ay hindi maintindihan. Kung tutuusin, ang apoy na nakita ko mula sa malayo ay napakabangis, na sapat na upang ipakita na ang dambuhalang halimaw na ito ay hindi nangangahulugang isang napakalaking tao. Mukhang talagang nagpaplano si Han Sanchen na tumakas ng tuluyan, at patuloy na hinahayaan ang kanyang mga kakaibang hayop na tumama sa pader ng lungsod. Makikita ang puso niya. So what if hindi siya tumakas? Mayroon kaming kabuuang 25,000 katao sa 5 kolum, at mayroong halos 30,000 kabayo sa 4 na lihim na poste. Malabanan ba niya si Han Sanchen? Noon, akala niya isa tayong garbage army tulad ng Underworld Rain Department. Akala siguro niya kaya pa niyang lumaban para maging Diyos, pero sa totoo lang ay hindi niya alam. Sa lakas namin, wala lang ang Underworld Rain Department. Malaki ang agwat sa pagitan ng Ace Division at ordinaryong tropa. Paano niya, Han Sanchen, magiging malinaw ang tungkol dito? Ang isang grupo ng mga tao ay malayang nag-uusap, na halatang iniisip na sila ang nanalo sa labanan. Nga pala, bakit hindi pa dumarating yung mga taga-second column? Nasiyahan si Sui Ying.
Sa sandaling ito, napansin din niyang kulang ng isang tao ang kanyang tropa. Tama, bakit wala pang balita sa pangalawang kolum? Batay sa oras, hindi sila dapat na mas mabagal kaysa sa ikalimang kolum upang makagawa ng mga resulta, di ba? Pagkatapos ng lahat, ang Polar Bear Legion ay may malaking kalamangan sa mga numero, at hindi agad posible na patayin silang lahat, ngunit ang pangalawang haligi ay naiiba. Kahit na may magtago at sirain ang Underground Dragon City, hindi dapat masyadong marami ang tao, kaya ang resulta ng pangalawang kolum ay hindi dapat lalampas sa ikalimang kolum. Baka may nangyaring hindi inaasahan. Ang maingat na subordinate na ngayon ay hindi napigil ang magpaalala muli sa pagkakataong ito. Agad na pumasok ang kapaligiran sa sobrang tensyon. Lahat nakatingin sa akin, nakatingin ako sayo, hindi ko alam kung anong gagawin ko sandali. Si Sui Ying, na nasa magandang mood ngayon, ay diretsyong nahulog sa ilalim ng lambak sa isang iglap. Tila, mula sa ilang mga pananaw, ang posibilidad na ito ay umiiral. Sa pag-iisip nito, nagsimula ring makaramdam ng kaunting pag-aalala si Sombra. Pero nang magsasalita na sana si Sombra ay biglang tumayo ang isang subordinate. Lahat, may sasabihin ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba o hindi. Narinig ng lahat ang mga salita, at ngayon lahat sila ay nakatutok sa kanya. Bahagyang ngumiti siya, lahat, natatakot ka ba kay Han Sanchen? Sa madaling salita, lahat ng umaasa sa kanya ay lubos na nagalit. Kung tutuusin, lahat ay nasa parehong grupo at sa parehong antas. Paano nila matatanggap na minamaliit sila sa harap ng kanilang mga nakatatanda? Fuck, Liu Dazo, anong ibig mong sabihin dyan? Tama, kahit gusto mong magpakitang gilas, hindi mo naman kami kailangang hilahin pababa, diba? Nakakadiri talaga ang pagkukunwari mo. Isang grupo ng mga tao ang nagmumura at nagmumura, halatang labis na hindi nasisiyahan sa mga salita ni Liu Dazo. Nang makita ito, maging si Heiying ay walang pagpipilian kundi ang tumayo sa oras na ito, at mahinang pinagalitan, Liu Dazo, ikaw ay itinuturing din na veterano sa ilalim ng aking utos, paano ka magsasalita ng walang galang? We are all on the same boat. Kung iniinsulto mo ang mga kasamahan mo ng ganito, kung wala kang makatwirang paliwanag, paparusahan kita ng matindi. Bahagyang yumoko si Liu Dazo, at sinabing, Elder, si Liu Dazo ay hindi kailanman nagsasalita ng walang kaparirikan. Naglakas loob siyang magsalita, ngunit mayroon siyang sariling dahilan. Magsalita ka. Tumanggaw si Liu Dazo, sa palagay ko ay talagang natatakot kayo kay Han Sanchen, kaya kayo nagkagulo at nagkagulo. Hindi man lang iniisip ng lahat. Ang labanan sa hilaga ng lungsod ay napakatindi kaya mahirap para sa tatlong hanay na manatili doon ng ilang sandali. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na si Han Sanchen ay naglagay ng maraming enerhiya dito. Hindi ka ba nakikipagtalo dito? Panipi. Makatwiran at may batayan, bagaman maraming tao ang nakakaramdam ng labis na pagkadismaya dahil sa kung ano ang dapat niyang sabihin ngayon. Ang sinabi niya, ngayon ay talagang isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Dahil ito ang kaso, gusto kong itanong, ano ang layunin ni Han Sanchen sa pag-uukol ng labis na lakas dito, at kahit na isuko ang buhay ng 10,000 ng kanyang sariling legion. Hindi ba dapat tumakas ito? Ang lahat ay wala pa ring rebuttal, at totoo iyon. Ngunit, paano mo ipapaliwanag ito doon sa piitan? Tama, ang ikalawang hanay ay pumasok sa larangan ng digmaan sa halos buong lakas. Sa kanilang mga kakayahan, madaling makitungo sa mga maliliit na magnanakaw na naninira. Kahit hindi natin ito kinuha sa isang iglap, at least dapat may mga intelligence agents pabalik ngayon, di ba? How dare you say na ayos na ang second column? Hindi napigil ang tumanggaw ni Heiying, ito talaga ang ugat ng kanyang agarang pag-aalala. Gayunpaman, si Liu Dazo ay ngumiti ng napakadiin. Lahat, paano ko sasabihin na natakot ka kay Han Sanchen? Totoo na walang balita mula sa pangalawang kolum ngayon, ngunit ano ang ibig sabihin nito? Sa tingin mo ba may problema ngayon ang pangalawang kolum? Kung ganoon, may balak ka bang magpadala ng mga tropa para mag-reinforce? Sa isang salita, tinanong ko talaga ang lahat. Sa katunayan, ayon sa normal na loika, kung ang pangalawang hanay ay may problema, dapat silang magpadala ng mga tropa upang iligtas ito. Halos walang masabi. Elder,
Naisip mo na baka ito ang pakana ni Han Sanchen? Tanong ni Liu Dazo. Conspiracy. Tama, planong ilihis ang tigre palayo sa bundok. Tumanggaw si Liu Dazo. Sabihin mo sa akin. Patuloy na tanong ni Sui Ying. Sinulyapan ni Liu Dazo ang larangan ng digmaan sa likuran niya, at mabilis na sumagot, pinatay ni Han Sanchen si Dang Wei, ngunit hindi siya umatras sa oras. Sa halip, kakaiba niyang iniligpit ang kanyang mga tropa at inalis ang ginintoang lungsod ng Dang Wei. Kaya, ano ang ibig sabihin ng subordinate na ito? Oo, batay siya sa loika na sa tingin namin ay hindi niya alam ang aming pag-iral, ngunit sa kabilang banda, paano kung malaman ni Han Sanchen ang aming pag-iral? Elder, hayaan mong ipaalala ko sa iyo muli, si Han Sanchen ang pumatay kay Angelica. Sa isang salita, biglang napabuntong hininga si Heying. Ang ibig niyang sabihin ay halata, iyon ay, maaaring ibunyag ni Angelica ang kanilang pag-iral bago siya mamatay. Normal din ito, bago pa man siya matakot ni Dang Wei, tiyak na magpumiglas si Dang Wei. At walang gaanong bagay na magagamit ni Angelica para pananakot kay Han Sanchen, at sila na lang ang natitira, kaya isipin na mabuti, ang mga salita ni Liu Dazo ay tiyak na hindi nakakaalarma, ngunit napaka-posible, iyon lang ang kailangan ni Sombra, hindi niya ito pinansin mula sa simula hanggang sa huli. Ipaliwanag, ngumiti si Liu Dazo ng mapang-asar, at hindi man lang tumingin sa kanya, masyadong malaki ang problemang ipinaliwanag dito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!